Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back sa ating channel. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayon may bomba tayong issue na talagang nakakainit ng ulo. Imagine niyo visa-free entry para sa mga Chinese at Taiwanese nationals. Maganda yan para sa tourism, di ba? Pero sa NAIA, ginagawa itong extortion machine. 50,000 pesos daw per head ang inihingi ng ilang immigration officers para lang makapasok. Yes, you heard that right. 50,000 pesos. Hindi yan chismis Base ito sa report mismo ng Politico. At huwag kayong mag-alala, fact check ito. Walang halong fake news. Tara, i-breakdown natin ito ng maayos. Intellectual style pero may konting pang-aasar para di kayo mabore. Like and subscribe muna para di kayo mamiss. Una, context muna Noong January 2026, inanunsyo ng DFA na visa-free na ang entry para sa mga Chinese nationals up to 14 days sa Manila at Cebu airports. Ang goal, ibus ang tourism after pandemic slump from 1.7 million Chinese visitors pre-2020, bumagsak sa 262,000 lang noong 2025. Kaya yung policy na to sana game changer. Pero anong nangyari? Base sa Politico, pagtanggal ng visa processing sa overseas post, lumipat ang power sa frontline officers sa NAIA. Discretionary power at no paper trail. Perfect recipe for abuse. Classic principal agent, problem sa economics. Kung walang check and balance, corruption thrives. Parang yung power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Dito sa NAIA, absolute discretion corrupts absolutely 50,000 pesos per tourist. Deep dive tayo sa recent case. May 3 Taiwan-based employees invited ng Filipina host nila for leisure. Yung isa smooth entry, yung dalawa flag, dinala sa secondary inspection. Doon nakita nila maraming Chinese nationals din na parang nakahold. No, grabe no. Ang hirap niyan pag nakahold. Sabi ng source, isang dating high-ranking official, that the two Taiwanese were made to understand they needed to pay 50,000 pesos each if they wanted to enter. Grabe, no? Yung host nagpanic, naghanap ng fixer at nagbayad ng 100,000 pesos, totala para makalusot sila. Tapos yung pangatlo na una nang nakapasok, pinuntahan pa rin at sinabihan, akala mo makakalusot ka, Ano ba yun? Anong klaseng kalokohan yan, Low risk, high reward kasi walang resibo. Tourist ayaw ng gulo, madaling i-deny entry, Ito ba ang welcome to the Philippines na gusto natin ipakita sa mundo? Hindi ito isolated. Matagal nang may history ang BI ng extortion. 2020 nga, whistleblower revealed syndicate na nagsisell ng entry sa Chinese POGO workers hanggang 200,000 pesos para sa blacklisted. 2024, Chinese national accused na NAIA police of 15,000 pesos extortion. Kahit nung 2019 to 2020, may 9 million pesos extorted from Koreans. Pattern yan mga kaibigan, visa free o visa required. Pareho lang. May mga pasaway na gumagamit ng power para personal gain at laging affected ang tourists, OFWs returning home na minsan rin na hold at yung image ng bansa, no? Parang cancer yan sa tourism industry. Laging bumabaliktad kahit i-cut off, kailangan talaga ng chemotherapy, strict accountability. Para sa mga kabataan at OFWs, tourism equals jobs, hotels, restos, guides. Pero kung ganito, babaksak ulit ang arrivals. National pride, anong sasabihin ng mundo? Philippines, beautiful pero may lagay sa airport. Economic sabotage from within, habang push ng gobyerno ang tourism recovery, may sariling opisyal na sumisira. Question sa inyo, gaano karaming potential investors o tourists ang natakot o hindi na bumalik dahil dito? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers.
Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay intellectual part to. Anong dapat gawin? Siyempre, randomized assignments daily. Meron na raw, pero implement ba talaga? Body cam sa immigration counters. Independent oversight, hindi internal lang. Harsh penalties, dismissal plus criminal charges. Digital entry process para mabawasan human discretion. Pero real talk, hanggat may poverty sa government service at weak institutions, mahirap. Kaya kailangan ng public pressure. Share this video, tag officials, demand accountability. Kung 50,000 pesos ang lagay, baka naman 50,000 din ang budget para sa integrity training. Okay mga kaibigan para sa mga OFWs at kabataan na mga nagbiyahe, protect yourselves. Gamitin ang travel wallet na anti-theft, no? Itatag po natin 'yan sa Shopee at Lazada. Portable power bank kasi mahaba ang pila sa NAIA. Travel insurance may coverage for delays, extortion attempts. Tips tayo record discreetly pero legal. Have local contact ready. Report sa BI hotline o ombudsman mga kaibigan. Okay mga kababayan bago tayo mag-outro, dagdagan natin ito itong usapan na ito with fresh context sa 2026. Alam nyo ba, noong January 16, 2026, opisyal na nagsimula ang 14-day visa-free entry para sa Chinese nationals through NAIA at Cebu lang. Tourism business, non-extendable, kailangan ng return ticket at accommodation proof. Goal talaga, i-revive ang Chinese tourist arrivals na bumaksak after pandemic at POGO crackdowns. Sana milyon-milyon ulit silang pumunta, mag-boost sa economy natin, hotels, restaurants, tour guides, lahat. Pero ito ang irony habang ina-announce ang DFA na welcome to the Philippines, may reports na ganito pa rin ang nangyayari sa secondary inspection. Yung politiko story na pinagbasihan natin, 50,000 pesos per Taiwanese, Chinese para makapasok. Grabe, milyon po yan pag madami, no? Hindi pa may official denial or investigation update from BI mismo tungkol dito specifically. Ang BI po ay under ng Department of Justice. Sa February 2026, may reports ng mass arrest sa Baclaran area, daan-daang Chinese nationals detained without charges, tapos sinisingil daw ng 800,000 each para sa release. Hindi nalagay outright, shakedown. Sources call it extortion, not fines. BI mismo nag-issue ng warnings against scammers using officials' names for love extortion schemes or fake letters demanding payments. Parang sila rin aware na maraming modus sa paligid ng immigration. At huwag natin kalimutan matagal ng issue ito. From 2020, Korean extortion 9.2 million pesos plus 15,000 pesos demands sa Chinese hanggang POGO-related detentions na ginagawang pay-to-go scheme. Effective ba talaga yung visa-free kung yung unang impression sa NAIA ay bayad muna bago welcome para sa mga tourism push ni PBBM? Parang self-sabotage ito. Investors at tourists lalo na from China, Taiwan, magpo-post sa social media, beautiful beaches, pero sa airport may hidden fee na 50,000 pesos. Word of mouth killer yan mga kaibigan. Parang ang immigration natin ay may welcome gift policy pero ang gift, pera mo. At sinong talo? Tayo, mga Pinoy na umaasa sa tourism jobs. OFWs na pauwi minsan rin nahuhold o nahihirapan. Mga kabataan na dream mag-travel vlog pero takot sa hassle. Ngayon, paano natin ito babaguhin? Mag-report kayo kung may experience kayo o kilala. Punta sa Bureau of Immigration hotline, ombudsman o kahit sa social media with proof. Discreet lang Demand transparency, body cams sa counters, randomized officer assignments, independent audits. Public pressure, share this video, tag DFA, immigration, sabihin, fix NAIA, extortion now. Quick poll lang tayo mga kaibigan. Na-experience nyo ba o may kakilala kayong na-hold sa NAIA for extra fees? Yes or no? Kwento naman sa comment section. Top stories i-feature ko sa next videos. Siyempre, anonymize kung gusto mo. At para sa safe travels, check those affiliate links sa description. Anti-theft wallet, Shopee, Powerbank, Lazada, travel insurance, may scam coverage. Huwag maging victim. So anong tingin ninyo sa lahat ng ito? Comment down below. Na-experience nyo na ba ito?
Sa kilala nyo, share your stories walang filter. Like, share, subscribe para tuloy ang expose ng katotohanan. Hit that bell. Salamat sa panonood, mga kababayan. Laban lang para sa bayan na malinis at patas. God bless at see you next video. Mabuhay po ang Pilipinas.